Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome naman po dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Galing po sa London, United Kingdom ang ating broadcast. Kape-kape tayo mga kaibigan. Bago natin pag-usapan po ang napansin ng marami itong nakalipas po na Pasko. At siyempre malapit na po yung inaabangan nating bagong taon, 2025. Yung palang pamilya Duterte, may tradisyon mga kaibigan, na pumipila yung tao sa labas ng kanilang bahay diyan sa Davao. Madaling araw pa lamang ng 23 o 24, kilo-kilometro ho yung pila ng mga taong pumipila ho doon. At naging tradisyon na kasi pala ng mga Duterte ang mamigay ng pera, kaya anumang goods sa mga tao na sakop ng Davao o kahit outside Davao ay pumipila ho doon. Naging tradisyon, ibig sabihin, ginagawa na ho nila na matagal ng panahon, simula pa po noong nagsisimula siguro sa politika. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itinuloy-tuloy na kasama ng kanyang mga anak na pumalaot na rin sa politika katulad ni VP Sara, mga kaibigan. Ano? Yan ang pagkakaiba. Hindi natin maiwasang pagkambingin o magkaroon ng kumpara ah, kung paano sila itrato ng tao, paano nila tratuhin ng tao, itong si BBM at BP Sara, pamilya ni BP Sara, dahil doon mo makikita na malapit ang tao sa kanila eh. Ibig sabihin yun pong terminong makamasa, sino ang makamasa sa kanilang dalawa? Well, alam natin yan na parang tagline o ano ho yan marka ni dating Pangulong Erap. Pero lahat naman po ng mga politiko na mahal ng mga tao, ng mga nasa laylayan ng politika, ay makamasa ho sila. Katulad nitong mga Duterte. Mahal sila ng tao. Wala silang pinipili, wala silang kiyeme, mga kaibigan, na lapitan yung mga tao, anumang klaseng tao ka, saan ka man nanggaling, magiliw na nakikisalamuha ang sino man sa mga Duterte. Ayan kilo-kilometro mga kaibigan, yung pumila sa kanilang tahanan, para lamang ho mabigyan ng kaunting biyaya ng pamilya. Si BBM, meron ho bang nangyaring ganyan sa kanilang bahay? Wala, di ba? May nangyari dyan sa loob ng Palasyo ng Malacanang, pero nag-imbita siya. Oh, inimbitahan niya yung mga bata doon na pinasayan niya, nagdadrive siya kunyari doon, kasama yung kanyang asawa, si First Lady. Pero itong pamilya Duterte ho, mga kaibigan, yung kanilang tahanan dyan sa Davao, kusang pinupuntahan ng mga tao. Nakita niyo yung video? Oh, na kilo-kilometro yung layo, haba ng pila ng mga tao. At yung iba, naroon na ng madaling araw pa lamang, galing pa ng malayong lugar. Para lamang po makiparte sa anumang biyaya na iahatid ho ng sino man sa mga miyembro ng pamilya Duterte. Ganun sila kamahal ng tao. Dahil hindi sila nagpapakita ng anumang kagaspangan sa sino man pong mahirap nating kababayan o mga nasa laylayan ng lipunan ni Kanga. Kaya mahal na mahal sila ng tao. Ano man yung bahagdan mo, anong level ka man naroroon sa lipunan, walang pinipili, kaya mahal na mahal sila ng tao. Kaya nga wala tayong nakitang ganun kay BBM, sa pamilya ni BBM, di ba? Nag-imbita siya, yun. Para magpunta sa Malacanang. Yung ilang umabot din yata ng 2,000 mahigit. Yung grupo ng mga kabataan na pumunta sa Malacanang na in-entertain ng First Family, mga kaibigan.
So yun lamang po ang napansin ko at napansin rin ng marami na kung pagmamahal ng tao ang pag-uusapan, ang tao talaga na sa mga Duterte, nasa kanila ho. Ang suporta ay nandun mula doon sa pinakailalim. Yun ang suportang nakukuha ng mga Duterte, mga kaibigan sa kasalukuyan, lalo na ngayon na tila idinidiin sila dahil sa napakadaming impeachment complaint laban kay VP Sara na inihain dyan sa Kamara. At siyempre, pagdating po ng 2025, unang araw pa lamang yan, January 1st. Siguradong mainit na po ang bakbakan sa politika dahil nga po magsisimula na yung eleksyon ng Mayo. Oh, siyempre nandiyan pa rin yung impeachment na nabanggit ko nga laban kay VP Sara. Ewan ko lang kung meron pang oras yung ating mga magagaling matatalino na mga mambabatas natin na asikasuhin po yung impeachment na yan o mas bigyan nila ng pansin yung kanilang pangangampanya para sila ay ma-re-elect. Gusto pang magpa-re-elect ha? O kaya ay tumakbo sa ibang posisyon po naman mga kaibigan. Pero may napanood ako ha? Yun palang yung dalawang bataan ng Quadcom at yung chairman ng House Committee on Good Government, nangungulelat pala dyan sa Maynila, no? At yung isang pumupronta dyan sa Quadcom na taga Laguna, siya pala yung kulelat din. Kulelat dyan sa Laguna. Napakabilis ng balik ng karma kung naniniwala kayo Pag may nilapastangan kang tao, idinidiin ninyo ang tao dahil lamang sa kapalit na pakinabang. Ay sos, yan ang balik niyo. Yan ang balik. Napakabilis, di ba? Naniniwala ba kayo? Itong impeachment naman, kung walang panahon ng Kongreso at Senado, dahil tatlo ho yan Ang requirement ko kasi dyan, ayon sa ating mga eksperto, kailangan makalikom ng 1/3 na pirma. Yung impeachment complaint na inihain. Kung hindi makakalikom ng ganyang pirma sa mga kongresista, mababasura lamang ho yan, mga kaibigan. So, malamang, mababasura yan kung hindi sila makalikom ng 106 na mga signatures from 106 warm bodies na mga congressman para matalakay ang impeachment complaint na yan laban kay VP Sara. So malamang mga kaibigan, yun na lang ang laban natin Yun ang laban natin. Wala silang panahon, hindi sila makalikom ng sapat na bilang o 1/3 vote signature para mag-progress yung impeachment complaint laban kay VP Sara. So hopefully, mabasura lahat, maglaho lahat ang mga impeachment complaint na yan, maliban na lamang kung may interesado talaga dyan, mas pinag-iinteresan nila yung impeachment at maidiin ng pamilya Duterte kaysa magpursige sila sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga lugar o baluarte para sa kanilang re-election bid. O kaya ay hangarin ng magkaroon ng iba pang posisyon, mas mataas na posisyon sa kanilang mga lugar. So abangan po natin ang 2025 mga kaibigan dahil sigurado na kaliwat kanan ang mga batuhan ng putik na naman. Kailan kaya manahimik ang bansa natin Hindi nagpo-progress Hindi nagpo-progreso ang bansa natin dahil sa tindi ng politika. So hopefully po mga kaibigan mas matahimik at ang panalangin ko naman at pag-asa ay magkaroon po ng bountiful New Year ang bawat isa at mga kaibigan ko dito sa YouTube. Mga kaibigan natin sa YouTube channel na sumusubaybay at sumusuporta. At siyempre,
Ang napakagandang pang New Year niyo po sa akin kapag hindi pa po kayo nakaka-subscribe, baka gusto niyo mag-subscribe po sa ating Radyo Pilipino UK YouTube channel at yun na po yung inyong handog pambagong taon sa akin. At masayang-masaya na ho tayo doon. Maraming salamat po sa susunod ulit video. Ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.